At yan, good day na muli mga boss. Ayan, may unit tayo dito na Toyota Innova mga boss. At dito, magpapalit tayo ng dito, radiator mga boss. Gawa na nagli-leak na to mga boss. Galing na dito dati sir. At yan, nakitaan natin ng leaking dito. Yung radiator niya kaya nag-overheat. Dito, nakabili na siya. At yan, ipapagawa niya natin, ipapalit na mga boss. Kaya dito yan. Kung may unit kayong ganito mga boss at gusto nyong yan, magpalit na radiator mga boss, ito. Pwede nyong gayahin to mga boss. Step by step tayo dito. Ayan, unang step, syempre tatanggalin lahat natin ng mga nakapaikot sa kanya. Kagaya ng yan, yung water tank niya mga boss. Ayan, may 2 bolt dyan na 10mm. At yan, yung hose na yan. At pati yan, yung hose na yan sa taas. Tatanggalin lahat natin yan mga boss. Ayan. Di naman ganun kahirap na magpalit ng radiator nito mga boss. Kaya ayan, sundan nyo lang to mga boss. Pwede nyo gayahin to. Ayan, lalo na kung sa shop medyo pricey yung paggaan nito mga boss. Ayan yung leak niya mga boss, sa gilid, sa taas. Sa ilalim ng pinaka plastic na yan. Diyan nag-leak yan. Kaya nung nakapag-ipon na si sir dito na pambili ng radiator, ayan, papapalit niya na. Ayan, yung bolt ng water tank dito mga boss, 2 lang yan. Yan, sa gilid at sa taas. Yan, tatanggalin lahat natin ng mga nakapaligid sa radiator. Yan, para mas maluwang natin bubunutin mamaya mga boss. At nung natanggal ko na yung water tank, dito naman tayo sa steering. Ayan, steering fluid natin na cap. Ayan, may 3 bolt din yan mga boss no 10mm. Tanggalin din natin yon, yung 3 yon. At dito yan, tinanggal ko na yung air filter housing dito mga boss. Gawa ng, yan, tatanggalin natin yung coolant tank niya mga boss. Ayan, may clamp lang yan mga boss. Kaya gamitan na natin ng pliers dyan para matanggal natin yan. At dito, hindi lang pala radiator ipapalitan natin dito. Magdadagdag din tayo ng ang tawag dito, silicone oil sa niya mga boss, clutch pan. Gawa ng pre-wheeling ng clutch pan niya mga boss at madulas ng ikot. At magpapalit din tayo ng thermostat. Sasabay-sabay na natin. Ayan, kumpleto na rin din naman yung gamit ni sir dito. Kaya yan mga boss, natanggalan natin yung coolant tank dito. Ayan, nakita nyo naman. Ayan, tinanggal lang natin yung dyan, air filter housing, para maluwang-luwang na may pwesto. Ayan, nung natanggal ko na yung coolant tank dyan mga boss, tatanggalin naman natin dito. Yan, scrout niya mga boss. May 2 10mm na bolt yan. Yan lang naman yan sa taas. Sa ilalim mga boss, wala na yan, naka-clip lang yan. Wala nang bolt yun. Kumbaga ito-twist lang natin at tataas. Matatanggalan natin yung scrout na yan. Ayan, tandaan nyo lang yung mga tinatanggal nyo mga boss. Kung sakaling naliligaw kayo, nalilito, yan, balikan nyo lang yung video nito mga boss. Pwede nyo ulit-ulitin to. Ayan, lalo na medyo madami rin ng pyesa yung tatanggalin natin dito. Hindi rin to basta-basta, kaya ayan, sundan nyo lang mga boss. Ayan, nung natanggal ko na yung sa taas ng scrout, dito mga boss, di natin matatanggal yung scrout hanggat di natin natatanggal yung bracket na socket. Ayan, huwag na natin bubunutin yung socket, naka-bracket lang yan naman yan mga boss, kabilaan yan. At dito tatanggalin na natin yung hose ng sa taas mga boss, gawa ng sagabal pag binunot na natin yung radiator. At dito mga boss, ito, nandito yung mga sikretong bolt ng radiator nya, 12mm mga boss. Ayan, dyan yung makikita yan, 2 yan, tapos may 2 din sa ilalim, mamaya makikita nyo mga boss. Yan lang naman yung mga bolt yan. Ayan, tsagayin nyo lang mga boss, medyo may kasiki pala yung pwesto nyan. Kailangan natin na socket dyan sa pantanggal nyo nyan. Ayan, nakuha na ng buo yung sa. At dito naman tayo sa kabila. At yun, nakulog na nga. Kunin na lang mamaya. Ayan, nung natanggal ko na yung 2 sa itaas, ayan, kailangan natin tanggalin to mga boss. Yung pinaka bumper sa harapan mga boss, na maliit lang naman yan. Huwag na natin tatanggalin ng buo, sa taas lang yung 2 clip. 2 Philip lang tsaka 1 clip. Yan lang naman tatanggalin natin dyan. Madudukot na natin yung 2 12mm sa ilalim. Ayun yung bagong radiator, natanggal ko na rin yung pan. Clutch pan na yan. Ayan, nung na-open na natin yan mga boss, tanggalin muna natin tong clip na to. Ayan, medyo itaas lang natin mga boss. Gawa ng naka-bracket yan. Ayan, taas lang natin. Tapos pa, ayan, palihis. Huwag nyo nang tatanggalin na buo yan mga boss. Dadami na lang yung trabaho nyo. Ayan, matudukot naman natin yan dito mga boss. Mamaya magkita nyo. Yung bilog na may butas mga boss, doon nakalagay yung pinaka-bolt na 12mm niya mga boss. Nandun naka-location. Ayan, tsagayin nyo lang mga boss. Gawa ng may kasigipan yung pwesto nyan. Mag-ipot, ayan, dyan nga. Yan na yan mga boss. Naluwagan ko na yung 2 yan. Yung isa natanggal ko na at isa na lang to. Hindi ko na lang naipakita sa video mga boss, gawa ng hinahawakan ko yung pinaka plastic niya mga boss para maluwang kung mga matatanggal. Yan dyan lang yung location yan mga boss. Kaya kung kayong gagawa, makikita nyo rin agad dyan. Tanggalin nyo lang yan.
Iilisan nyo lang ng konti mga boss, makikita nyo na yan. Ayan. May butas naman yan, papasukan ng bolt. May kasigi pa lang yung pwesto mga boss, gawa ng hindi ko mabidyo ng buo, kaya isang kamay lang tayo dito. Ayan. Ayan, natanggal na mga boss, yan. At syempre, pag natanggalan natin yan mga boss, ay mabubunot na natin yan pag natanggalan natin yung hose na malagi. Ayan, kayo na lang yung mag-adjust sa camera mga boss. Ayan, nakabaliktad pa. Ayan mga boss, binubunot ko na dyan. Yun, bunot. At ayan na yung bago niyang radiator mga boss, kinumpare ko na yan, solidong parehas mga boss. Pinagkaiba lang, bago yung isa, luma yung isa. At yan, malinis at madumi, maitim at maputi. Bukod doon mga boss, same lang sila. Kaya dito ay nilipat ko ng hose na to sa coolant tank. Gaya lang mga boss, pwede yung gayahin yan, no? Makakapagpalit na kayo ng radiator na yan, tsaga-tsaga lang ba. Matututo na kayo pag nagpalit kayo. Yan, makakatipid pa kayo. Dahil di rin basta-basta yung labor nito, medyo pricey ito mga boss. At sa paglalagay naman nito mga boss, maluwang naman yung pwesto dito. Suwabing pasok dito mga boss. Ayan, walang sagabal dyan. Ayan. Kahit nandyan yung pan mga boss, tinanggal ko lang yung pan, gawa ng papalitan, dadagdagan natin ng silicone oil. Kahit nandyan yung pan, matatanggal nyo naman ng buo yan, hindi nyo na kailangan tanggalin yung pan mga boss. Pag nagbunot kayo ng radiator, ayan. Sa ilalim mga boss, walang bracket yan, walang papasukan na butas, kaya i-align lang natin yan. Ayan. Nung na-align ko na dito mga boss at tugmaan yung mga bolt niya sa likod, ayan dito. Kasi importante, nakikita natin yung bolt na papasukan niya mga boss. Ayan, yun. At yun na, yan. Kung nakikita nyo mga boss, ayan, sinom ko. Medyo malabo lang. Kayo na yung mag-adjust mga boss. Pwede nyo naman galawin yung radiator dyan. Kung di nyo may pasok na maayos, pwede yung galaw-galawin. Diskarte lang yan, ayan. Tapos baba nyo lang mga boss kung saan papasok yung bolt. Yun. Ayan, kung mapapasin nyo, gumagalaw. Tinataas baba ko yan mga boss. I-adjust nyo lang yan hanggang makakuha nyo yung tamang butas at papasukan. At yan, nilagay ko na. At sa ilalim mga boss, nalagay ko na. Hindi ko na lang na video dito mga boss. Gawa ng masigip nga talaga yung pwesto. Wala akong taga-video dito mga boss. Solo-solo ko lang dito. Kahit kayo lang mga boss, kaya-kaya nyo yan. Maluwang medyo masigip lang, pero kaya nyo tsagayin nyo sa ilalim. Sa ilalim mga boss. Mas maganda bago kayo maglapat, mag-higpit mga boss. Nakalapat lahat. Kahit hindi pa mag-higpit, basta kumagat na yung mga bolt na apat bago nyo higpitan nyo sa taas. Kasi kung mag-higpit kagad kayo sa taas na hindi nyo pa nilagay sa ilalim, baka ma-lost ridean tayo mga boss. At hindi natin may align na maayos. Yun yung diskarte dyan mga boss. Ilapat muna natin lahat ng mga bolt bago tayo mag-higpit at mag-fix ng mga bolt sa taas. Sa taas kasi mga boss, madali lang naman yung paglalapatan dito, medyo masigip lang sa ilalim. Ayun, nauulol lang ako dito mga boss. Sa Tagalog natin. Ayan, kung mapapansin nyo dyan, matibay na yan mga boss. Nakalagay na yung mga bolt na apat. At dito, ibabalik ko lang yung mga tinwist natin na ninyo mga boss. Plastic sa ilalim. Yan yun. Hindi ko alam yung tawag dyan. Yan lang, iayos lang natin yun. May mga clip na yan, plastic. Babalik lang din natin yan mga boss. Kasi malaking bagay yan sa bumper eh. Sila nagdadala yan. Yan, ibabalik lang natin na mais yan. Kaya tandaan nyo mga boss, kung paano yung tinanggal, ganun din natin ibabalik yan. At dito, fast forward, ayan, nalagay ko na yung mga bracket sa ilalim. At yung mga bracket sa bumper. Kaya dito yun, mga kumpleto na tayong dahan-dahan dito mga boss. Babalik natin yung isang clip na plastic sa gitna at saka dalawang Philip. At dito, sinabay ko yung scrout at pan mga boss. Kaya yan, nakalagay na yung pan dito.
At yan, syempre ilagay natin yung mga, ilapat natin ng maayos sa ilalim mga boss. May mga clip sa ilalim yon, yung screw na to mga boss. Ipasok natin ng maayos. Kailangan nakapantay yan sa guide niya mga boss, kasi hindi maglalapat yan pag di natin naipantay. Ayun, bago tayo maglagay ng 10mm na bolt, make sure natin na nakapantay yan mga boss. Naka-level yan. At pag na-level nyo na yung screw mga boss, ayun, pwede na natin ilagay yung mga bolt na 10mm na dalawa. Ayan, katulad na nakikita nyo mga boss. At nung naigpit ako ng screw mga boss, dito na tayo sa coolant tank niya mga boss. Ayan, binalik ko lang, tapos ipasok natin sa hulmahan niya mga boss yung coolant tank bago natin ilagay yung hose. At yan, nung nalagay ko na sa ilalim, sa taas naman tayo yung mga hose na maliit. At yung malaki, mamaya ilalagay din natin yan. Babalik lang natin yung mga bolt ng coolant tank na dalawa. Sakto ang higpit lang yan mga boss, kasi plastic lang yan, baka mabasag pa yan, malasbol pa tayo. At itong ano niya mga boss, steering fluid, cap. May 3 bolt din yan na 10mm. Ayan, nalagay ko na lahat ng mga bolt. Dinouble check lang yung mga higpit niya mga boss. Sakto ang higpit lang yan, gawa ng plastic lang yan mga boss. At yan lang naman yung mga pinagtatanggal natin dyan mga boss. At nung nakumpleto ko na lahat mga boss, dito maglalagay na tayo ng coolant. At dito sasalinan din natin to mga boss. Yung yan, yung kung nakikita nyo yan, pinaluwag ko dyan mga boss yung pinaka tray natin. Huwag nyo lalagyan ng socket. Ayan, ganun lang yan. Sasalinan natin yung coolant tank mamaya, at saka yun, pinuksan natin para mabilis natin may pasok sa radiator. Ayun, yung coolant nga pala nito kulay pink mga boss. At halos kumain ng 8 litro to mga boss, pure coolant to. Pwede naman yung distilled mga boss, kasi yung distilled di naman nakakalawang. Huwag naman nawasa, kasi nawasa mga boss, malakas mga kalawang yan, baka madaling masira yung water pump natin mga boss. Mga kalawang yan, tsaka yung mga linya ng mga tubo na dadaanan yan, yan yung mga nangalawang mga boss. Kaya mas maganda pa rin na magkulan tayo. At yung paglalagay ng coolant at tamang level mga boss, hindi yan hindi dyan sa gauge na coolant na turbine na yan. Nilagyan ko lang na ganyan kasi magbababa pa yan. Hindi hanggang dyan yan mga boss, nasa groove line lang yan ang papuntang gitna. Ayan, at dito yan, pinapander na natin yung makina dito yan. Papatagalan lang natin ng konti to mga boss, hanggang sa ma-achieve na yung magbukas ng thermostat at mawala na yung hangin sa mga boss radiator, para iwas overheat tayo. At ito na yung pinaka-final natin mga boss. Dapat hanggang dyan lang yung tubig. Sa groove line na yan. Ayan. Huwag yung papalagpasin mga boss, dahil ilalabas din yan. At punong-puno na rin yung radiator dito mga boss. At ganun lang mga boss. Sana po nakasunod kayo. At salamat sa panonood. Ingat po kayo.